Susunod po natin na magtatanong ang ating pong Deputy Speaker Dante Marcoleta. Congressman Marcoleta is recognized. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ang pinag-uusapan po natin kasi ay napaka-importante, hindi lamang sa sirkumstansya ng COVID-19. Ang COVID-19 po kasi parang circumstantial lang po yung nangyari. Hindi man natin inasahan to. Pero sa kanyang kabuuan kasi, ang hindi natin masyadong na-address, kagaya ng mga naunang itinanong po, Mr. Chair. Pangunahin po kasi na nabigyan natin ng kalunasan yung mataas na singil po ng kuryente. Katulad po ng nabanggit kanina, ang mga referensyang ginamit po ay yung EPIRA law natin. Ang hindi po ako nagkakamali, ito isinabatas natin 1991 pa po. Ibig sabihin, halos magdadalawang 20 taon na po ang nakararaan. Pero yung objective, yung pong inaasahan ng taong bayan para sa isang murang kuryente, hindi pa po natutupad. Masyado pong matagal ng panahon na yon, parang kung tutuusin, yung batas na ginawa ng Kongreso, 20 taon na nakararaan, parang hindi umabot doon sa inaasahan ng taong bayan. Kanina po itinanong ni Congressman Barsaga kung meron ng pagkakataon na bumaba. Ang sabi po ng Meralco, wala pa po, sapagkat talaga namang mataas ang singil ng kuryente. Sa mga taga-Meralco po, Mr. Chair, alam naman po ninyo na kayo ay binigyan din ng prangkisa ng Kongreso noong 2003. Tama po ba yun? Yes, Mr. Chairman. Parang ABS-CBN din po eh. Yung prangkisa ninyo is for 25 years also. Sa makatwid, Mr. Chair, ito po ay mag-expire sa 2028 kung hindi po ako nagkakamali. Tama po ba yun? Yes, Mr. Chairman. Nabanggit po kasi kanina, yung tungkol doon sa pagsusupply natin ng kuryente, ang alam ko po ito ay nasa Section 4. Tingnan po ninyo yung prangkisa ninyo. Ang sabi po dito sa Section 4 ng inyong prangkisa, Republic Act 9209, the grantee shall supply electricity to its captive market in the least cost manner. Yung captive market po ng Meralco, ito po yung halos buong Luzon. Tama po ba yun? Something like 75% of the market in this area. Around 70 po. Yes, sir. Talagang malaki po yung merkado ninyo kung tutuusin sa mga ibang mga distributors na kagaya ng Meralco. Tama po? Yes, Mr. Chairman. Yun pong pag sinabi natin na you will supply o magdulot kayo ng electric supply o electricity sa inyong captive market in the least cost possible manner, kailangan meron po tayong referensya. Hindi po natin pwedeng sabihin na ito na yung pinaka-list ng cost natin until and unless we are able to compare with something else. Di ba? For example, kung ikumpara po natin sa Singapore o kaya sa Thailand, mga bansang karatig ng ating bansa, masasabi po ba natin na yung pagdudulot natin ng kuryente sa ating mga consumers is done in the least cost manner? Opo, Mr. Chairman. Nais lang po namin banggitin din po, Mr. Chairman, na yung pagsingil po ng kuryente sa iba-ibang bansa po, iba-ibang jurisdiction, hindi po pare-pareho po, Mr. Chairman. Kapareho po sa Thailand, ang Thailand po ay may subsidy po na binibigay sa kanilang mga consumer. Ang Singapore po ay kapareho po natin, no? Open market po at
wala pong government subsidy na binibigay po ang pamahalaan. Kaya po pag kinukumpara po natin ang presyo po ng ating kuryente, marapat lang po siguro na parang apple to apple po ang comparison, or i-consider din po natin yung mga subsidiya na binibigay po ng mga iba-ibang jurisdiction po sa kanilang consumer, Mr. Chairman. Naintindihan po natin yon. Wala po bang ibang bansa na karatig ng ating bansa na hindi subsidized para doon natin ikumpara kung yung naibibigay nating kuryente is being done in the least cost possible manner? Ang Singapore po at saka ang Japan po are dalawa pong bansa na wala pong subsidiya na binibigay po ang pamahalaan nila. Pero mas Mr. mataas Chairman. po yung kuryente natin sa Singapore at saka sa Japan, hindi po ba? Hindi naman po, Mr. Chairman. Sa katunayan po, ang kuryente po natin ay mas mura po sa Singapore at sa Japan po. Hindi po ganun ang nakikita namin. Ang totoo po niyan sa Southeast Asia o maski sa Asia, lumilitaw po kung susumahin ang mga factors considered sa pagde-deliver po ng kuryente sa mga households. Mas mataas po yung sa atin. Pasensya na po kayo kung iba yung pinagkukunan namin kesa sa inyong mga estimates. Sapagkat meron din kaming pag-aaral na hindi ganun ang nangyayari. Ito po kasing Section 4 na ito na pinag-uusapan natin ay kakambal nung batas na ginawa natin noong 1991. Ito po yung EPIRA na kung sinasabi po roon sa Section 1, Paragraph B. Sabi po niya rito, to ensure the quality, reliability, security, and affordability of the supply of electric power. So, maski balik-balik rin po natin, hindi po tayo lalayo dun sa objective o dun sa layunin ng batas. Kaya po natin ginawa ito sapagkat nilalayo natin na mapagbigyan natin ng murang kuryente ang ating mga consumers. Ang katunayan po, napakalaking reforma ang nangyari. Kaya ang tawag nga po nung EPIRA, electric reforms ito. Inunbundle natin yung generation, inalis natin sa transmission, at nagkaroon ng distribution. Hindi kagaya ng nauna na magkasanib yung tatlong aspeto na yon, ang pag-produce ng kuryente hanggang sa dumaloy sa mga bahay ng ating mga kababayan. Ang layunin talaga ay maibaba ang kuryente. Sa mga kapatid, Mr. Chair, nagiging palaisipan po, bakit naman umabot na tayo sa halos 20 taon, palaisipan pa rin kung paano natin talaga matutunton yung layunin na yun ang batas. In the least possible cost or in the least cost manner, at sabi rito, affordability. Ang ibig lang sabihin nito, ibigay talaga natin at saka makakaya ng ating mga mamayan. Hindi po kasi nangyayari ito eh. Pangalawa po, kung pagbigyan natin ng aspeto ng regulation, halimbawa, yung ating Energy Regulatory Commission. Sa batas po kasi, ma'am, dalawa po kayo ng DOJ ang bali gumagabay para tuparin yung layunin ng batas na ito. Yung DOE, Department of Energy, nang sabi kanya kanina, sana matanong po natin mamaya, may sinasabi po kasi silang competitive selection process. Kasi po pag sinabi nating competitive, talagang mayroong naglalaban-laban. Ang layunin po nun, para mas lalong maginhawaan yung consumers. Kasi po kung maraming magpa-participate, maraming magge-generate po ng kuryente. Magiging resulta niyan, mapababa natin yung pinagkukunan ng kuryente. Pero parang baligtad po, hindi ba? Para sa tingin ko, hindi sa competitive selection process. Parang punitive selection process.
Kasi patuloy pong napaparusahan yung mga consumers eh. Bakit hindi po natin magawa na ibaba ito? Yun naman kasi ang layunin ng batas eh. Bakit pa tayo gumawa ng batas kung wala rin naman palang pagbabago? Tama po ba yun? Hindi po pa yung premise eh. Parang, kaya po natin ginawa ito. Ang pinakalayunin, nakalagay naman po doon sa objective ng batas eh. Reliable, and affordable energy to our people. Katulad po nung binabanggit dito sa batas na ito, meron siyang sinasabi na para sa ganun nga ay maibaba natin ang kuryente. Meron silang tinatawag na retail competition and open access. Ito yung ARCOA. Kung susuriin po natin ang batas na ito, Mr. Chair, at mula doon sa sinabi niyang panahon na dapat ito ay tuparin, 10 taon na tayong late. Huling-huli na tayo. Ito lang, hindi natin kayang itaguyod eh. Dito, nagsisikip ang dibdib ng marami nating mga kababayan at kami, gusto rin namin siyempre tulungan nating lahat. Hindi lamang kayo, kung hindi lalong-lalo na yung mga taong bayan na nangyari lamang po kaya sumakit lalo yung kanilang kalooban dahil nga sa COVID na nangyari. Kung baga, Mr. Chair, parang na-dramatize lalo. Eh sino naman po yung hindi mabibigla? Ang sabi po ninyo noong nagkaroon ng COVID sapagkat nagkaroon nga ng limitasyon ang mobility ng mga tao. Physical distancing, quarantine, lahat ng ito. At narinig ko, nangako naman po kayo na taga Meralco na hindi muna kami maniningil kasi po medyo mahirap po yung kalagayan ng bansa natin. Naisip ko naman talagang tama naman yun at sa puso namin nagpapasalamat kami na ganun nga yung nangyari. Pero sana wala sanang nangyaring parang magic do sa pagitan nung pandemic na yon kasi mula sa ERC, halimbawa po ma'am, walang lalabas, walang makalabas. Sa palagay ko po, parang skeletal force na lang ang pinanindiganan nyo sa mga opisina ninyo. Naintindihan naman namin yon. Ayaw nating magkasakit. Medyo mapinsala po yung virus na ito. Pero, ang agam-agam namin, nagampanan naman kaya ninyo yung tungkulin sa kabila ng sirkumstansya ng COVID. Kasi yung iba, nagtatrabaho mula sa bahay. Meron na lang kayong mga specific assignments na binigay. Paano kaya yung mga planta? Sino kaya yung tumingin sa mga planta na nagpo-produce ng kuryente? Paano po kaya yung mga meter, ano pong tawag doon? Yung nagbabasa ng mga metro. Ako po sa loob ng 3 buwan na nasa bahay ako sapagkat hindi ako makalabas. Palagi ko po nakikita yung poste nung pinagkukunan namin ng kuryente. Kasi nandun yung mangga. Araw-araw po nandun ako eh. Wala po akong nakitang isa man na tumingin sa metro namin eh. Ang ibig ko sabihin, sa panahong tayo ay nandun sa kalagayan ganon, paano naman ginawa ng regulator ang kanyang tungkulin para na-assure naman ng mga mamayan na lahat ng nangyari, hindi natin pinagsususpecha ng Meralco. Sinasabi lang po natin, paano natin nakita o na-determine na lahat ng ginawa ng Meralco halimbawa ay tama. Kasi walang nakakalabas. Ang aming tingin dito, parang meron kayong predictive algorithm na ginawa na kahit walang taong pumunta roon, pagkakaalam ko, inaverage ninyo yung 3 buwan, pagkatapos presto, meron na kagad parang bill. Ano po yung ginawa ninyo, ma'am, sa ERC para kahit papano
the minimum guarantee expected of you by our people was in place such that Meralco was able to do all this business in compliance with existing regulations and protective of the people's interest. Mr. Chair, Your Honors, magmula po ng ang ating gobyerno ay magpatupad ng iba't ibang uri ng community quarantine, ang Energy Regulatory Commission naman po ay nag-antabay at nag-monitor ng sitwasyon ng ating mga kababayan. Kaya nga po, ang ating pong komisyon ay nakapaglabas ng halos 5 advisories tungkol po sa kung paano dapat singilin at paano dapat mabigyan ng bill ang ating mga kababayan. Sa mga advisory na po ito, nakalagay na po doon ng guidance kung paano ang gagawin ng ating mga distribution utility at para po ma-verify kung ang mga distribution utility ay sumunod dun sa mga advisory, meron po tayong mga inilagay na reportorial requirements para isabit po nila ang mga dokumento na maaari naming pagberipikahan kung sila ay nakatugon o sumunod doon sa mga advisories po namin. Sa ilang Salamat po. Pero hindi ba highly unusual na pagkatapos niyo magpalabas ng mga advisories, kayo na rin po ang nagsabi kanina, halos 50,000 yata yung nag-report sa inyo ng mga complaints. Ito po ba ay pangkaraniwan o hindi pangkaraniwan? Mr. Chair, Your Honor, ito po ay hindi pangkaraniwan at kung maaari Tama po rin. po. Yan po yung gusto naming puntuhan doon. Duman tayo sa isang COVID na circumstansya na unang-una hindi naman natin inakala na ganun pala kalaki ang perwisyo na idudulot sa ating bansa. Kahit sino po, kahit ang Meralco, hindi po niya gusto yon. Wala pong may gusto nun, kahit sino sa atin. E tinatanong namin sa ganung mga pagkakataon, gaano ang kahandaan po ng mga regulators natin? Ayun nga po, nakapaggawa kayo ng advisory, pero katakot-takot na complaint po yung dumating sa inyo. Ang ibig sabihin po noon, hindi tayo ganap na nakahanda. Tama po. Dahil ito nga po ay kauna-unahang pagkakataon na ito Tama ay po. nangyari. So hindi tayo nakahanda at hindi natin napaghandaang mabuti yung circumstansya at kung paano yung mga nire-regulate nating distributors ay magre-react dito sa nangyaring pandemya. Hindi tayo nakahanda, ma'am. Tama po. Hindi tayo ganap na nakahanda o hindi natin ganap na napaghandaan. Opo, pero Okay. tayo po naman ay gumawa ng mga responses para timely po matugunan din natin ang mga pangailangan ng consumer. Kami na po ang bahala na magdesisyon doon kung naging timely at kung naging ganap ang inyong pagdadala ng tungkulin. Ano po yung karaniwang complaint na na-receive ninyo sa ating mga kababayan? Yun nga pong pagtaas ng kanilang singil doon Ng sa kuryente. mga... Opo. Kung sa bagay, tama po yung... Ako po, nung kami po ay dinidinig namin ng ABS-CBN, siguro papunta pa lang po kami sa gitna ng pagdinig kasi halos 12 pagdinig yun. Siguro nasa 4 o 5 pagdinig pa lang. Katakot-takot na po yung mga text messages na sana po daw ay isangkot na namin ng Meralco. Sabi namin, hindi po pwede yun sapagkat isa-isa lang po mahina ang kalaban. Sa makatwid, talaga pong naligalig ang ating mga mamamayan. Kasi dumoble po ang kung paano yung sinisingil na halim pangkaraniwan, biglang dumoble. Sa akin po, hindi naman po ako scientist, hindi po ako mathematician, hindi po kagaya ni Congressman Mike Defensor.
Siya po ay hindi lang congressman, siya po ay rocket scientist po yan eh. Nung mag-COVID po tayo, ma'am, bumagsak po ang presyo ng ng langis eh. Parang batong initsa mo sa langit, bumagsak na lang sa lupa. Ganun po kabilis ang pagbagsak nun eh. Pagkatapos, because of the uncertainty, pangkaraniwan po sa tao, they will hold on to their little money. Gaano mang kakunti o gaano karami yun, tinitingnan kung ano ba talagang mangyayari sa buhay natin. Wala pong nagsibili ng mga kasangkapan, mga appliances na gagamitin para dumami yung kanilang konsumo. Kung halimbawa man nagtipon-tipon po sila doon, hindi naman ganun karaniwan po pagka summer, Mr. Meralco, kayo pong nandiyan. Pangkaraniwan na po, 10 to 15% po yung parang spike niya lang. Hindi naman po yung dobling ganun eh. Naligalig po talaga ang mga tao. Saan natin kinuha yung bigla na ganun na hanggang sa napagdiskitahan na nga po nila, tinitingnan nila yung resibo. Sa dami po ng mga nag-text sa akin, pati po yung systems loss, tinatanong niya sa akin, pwede po ba niyong itanong sa Meralco, Papa, bakit naman po itong systems loss Naintindihan po nila yun Nakalagay po kasi doon kung merong pilferage, halimbawa, merong nakapagnakaw ng kuryente. Tinatanong po nila, ano po ang dahilan bakit kami pa yung magsasakripisyo na babalikat doon sa halimbawa may nagnakaw ng kuryente. Napakahirap po kasing pangatwiranan talaga ito Ang power distribution po kasi, alam naman natin ito, negosyo po ito Lahat po ng negosyo, merong tinatawag na negative externalities. Sabi nga natin, calculated element of risks. Wala naman pong negosyo na siguruhan palagi. Maski nga po yung insurance company, hindi, wala po rin siguro dun Bakit po pati yung systems loss kailangan pong balikatin ng mamamayan. Yung pong halimbawa, ibang mga industries, wag na yung kuryente. Kunyari, isa pong maliit na groceria, ng groceries. Kinain ng daga yung mga tinitinda nila. Maring may nagnakaw din, may nang umit, nasunugan kaya. Meron talagang mga nasisira, wastage. Pero hindi nila tinataas. Pag tinaas po kasi nila, pupunta si Congressman Datul sa ibang tindahan. Maaaring doon makatipid siya. Ang pinaka-problema po namin, wala naman kaming kukunang ibang kuryente. Kayo lang ang magbibigay. Kaya parang yung tao, wala siyang susulingan. Wala siyang choice. Di po ba? Punta ka sa palengke, marami pong nagtitinda ng kung ano-ano. Hindi niya basta itataas yung presyo niya dahil sa pwede kang bumili sa kabilang tindahan. Yun ang competition. Pero sa panig po ng Meralco, ito po yung dilema ng tao na gusto nila na itanong namin sa inyo. Baka pwede natin gawa ng paraan, lalong-lalo na po sa napakahirap ng kalagayan ng bansa natin. Pwede po bang isa sa issue na dapat nating pag-usapan itong systems loss na to? Inaakala ko po kasi na maaari ninyong hanapan ito ng magandang kaparaanan para wag nang balikatin po ng mga mamamayan ito. Napakahirap po talagang pangatwiranan ito sapagkat kayo dapat ang bumalikat ng systems loss kasi kayo po yung may negosyo Kung tutuntunin nga po natin dito sa inyong prangkisa, ang sinasabi po rito, kayo ang gagawa ng paraan para improvein ninyo ang inyong serbisyo, pati yung inyong mga pasilidad.
Kung kinakailangan po na yung kuryente, palitan ninyo ng mauusay na klase para yung sumisingaw magmula sa generation to transmission to distribution hanggang sa households. Naiintindihan namin siguro may sumisingaw nga eh. Parang yelo yan eh. Nagtitinda ng yelo si Kong Datol. 10 tonelada yung dala ng truck niya. Sa layo ng dadalhan niya ng yelo, siyempre matutunaw yun eh. Yun ang loss. Pero hindi po sisingilin ni Kong Datol doon sa pagbebentahan niya ng yelo, yung nawala sa kanya. Dapat po kayong mag-shoulder noon. Siguro po para makatulong kami, imumungkahin namin sa inyo na kung sakaling magmi-meeting po kayo sa Meralco, isa po siguro sa dapat ninyong pag-usapan, yung inihiling namin alang-alang sa ating mga mamamayan. No, systems law siguro, ibalik naman, kayo na lang po ang bumalikat noon at huwag na nating ibalikat sa ating mga mamamayan. Tutulungan namin kayo siguro kung bibigyan nyo kami ng mga cost estimates ninyo tsaka yung margins na ibig sabihin, profit and loss statement siguro, nakaraang 10 taon para makita natin kung gaano talaga yung cost ninyo ng pag-produce ng kuryente o pagdaloy ng kuryente sa bawat bahay at magkano naman ang kinita nyo. Sana hindi na tayo umabot doon eh. Tiwalaan na lamang sana eh. Pero sang-ayon nga po doon sa nakikita naming trend, hindi naman po tumataas kasi ang kuryente. Habang tayo tumatahak sa kinabukasan, yung layunin ng batas eh, lalong nawawala eh, lalong humihiwalay sa atin eh. Balikan po natin yung retail competition at open access. Isa po kasing bintana ito para yung mga grupo ng tao na may kakayahan na makakuha ng ibang kuryente sa ibang kaparaanan, yung tinatawag nating electricity retail. Mga grupo ng tao na ayon sa batas ay nakakakonsumo ng hindi bababa sa 750 kilowatts. Hindi pa po ganap na natutupad itong batas na ito eh. Ang laking ginhawa po sana ito eh. Alam namin dahil may problema sapagkat may mga grupo rin ng tao na parang pumunta sa Supreme Court, nag-petition para i-TRO yata itong ARCOA. Tama po ba ito, sir? Tama po yan, Mr. Chairman. Yung pong usapin po tungkol po dun sa retail competition and open access, bago po ang lahat, nais lang po namin linawin na ang Meralco po ay pabor po dyan para po sa ating mga consumers. Ang alam po namin na dahilan kung bakit po nagkaroon ng usapin sa pagpapatupad po ng ARCOA ay dahil po dun sa provision na inilabas po ng ERC patungkol dun sa mandatory coverage po. Dahil may mga mangilan-ngilan din pong customers na sa pananaw po nila, dapat bigyan din po sila ng pagkakataon na makapili kung sino po ang gusto nilang bilihan po ng kuryente. So ang tanging usapin lang po dyan, yung issue po ng voluntary against mandatory coverage po, Mr. Chairman. Salamat po. So mariresolve po natin yon kung halimbawa yung ERC na nandito naman ngayon, huwag na ninyong gagawing mandatory. Nakalagay po ba sa 9136 na mandatory po ba yon? Mr. Chair, Your Honors, wala pong ganong express na provision. Mandatory. O wala naman po pala sa batas eh, bakit naman ginawa ninyong mandatory? Eh sana po hindi na sana tayo nagkabala-bala ho rito. Ngayon, kasi pag ginawa po ninyo na hindi mandatory, let's say sabihin natin, directory. Kasi pagka directory, hindi siya obligatory. Parang may option siya, hindi ba? Sa Makatwid, ang isang malaking subdivision na nakakakonsumo ng at least 750 kilowatts per month, pwede na siyang makakuha ng sarili niyang
power supply, hindi ba, Mr. Meralco? Sa ngayon, baka makatipid kasi po dun sa mga nakikita naming mga lathalain, makakatipid siya ng halos 62 centavos per kilowatt. Malaking bagay po yun. Sa mga tweet, sa iba't ibang paraan na ibababa natin ang taripa ng kuryente. Sa mga tweet, ma'am, from ERC, pwede po ba nating aralin sa lalong madaling panahon na huwag na natin gawing mandatory. Bigyan natin naman ng option at saka choice. Yung grupo ng tao na ayaw pa nila, halimbawa, sa kadahilanan hindi natin alam, pansariling kadahilanan yun. Pwede po ba, ma'am? Pag-aaralan po, Mr. Chair, Your Honors. Huwag po kayong magpakahirap sa pag-aaral kasi madali po yun. Ma'am, pwede po. Kasi kung halimbawa, parang kumuha kayo ng doctoral dessert o baka mag-PhD kayo, huwag naman po yun, masyadong matagal yun. Ano na lang, yung konting pag-aaral na lang, kayang-kaya nyo naman yun. Para sa ganun po, maging moot and academic na sa Supreme Court. Kasi pag nakita niya na ginawa nyo na siyang directory, parang voluntary in character, sasabihin ng Korte Suprema, kagaya ng ginawa niya doon sa prangkisa ng ABS-CBN, o sabi niya, moot and academic. Kasi po, kung halimbawa, hindi nyo gagawin yon at nagmamadali naman yung mga kababayan natin na gustong maginhawaan sa pamagitan ng retail competition and open access, kakausapin namin ang Korte Suprema. Kung kinakailangan maglumuhod kami, sasabihin namin sa kanila, Mr. Chief Justice, kung nakikinig ka po, kaibigan naman ni Congressman Datol ang Chief Justice. Mabait naman yan eh. Mr. Chief Justice, ang ayon po sa ating saligang batas, kung hindi po kami nagkakamali, Section 15, Article 8 ng ating Constitution, ang sinasabi po riyan, lahat po ng kaso na idulog sa inyo, meron lamang po kayong 2 taon para pagdesisyonan. Ito pong petition na ito, inihain pa po, 2017 po. Tama po ba, Sir, Mr. Meralco? Opo, Mr. Chairman. So sa makatwid, ang ating Korte Suprema lumampas na doon sa 2 taon. O para ngayon, hindi na sila mahirapan. Ma'am, aralin na lang natin, gawin nating voluntary. Para sa ganun, maraming maginhawaan po. Okay po tayo. Mr. Chair, Your Honors, kung ipapahintulot po ng committee na ito, magsasamitan na lamang po ang Energy Regulatory Commission ng kaniyang position paper para po mailahad ng buo ang iba pang mga issue regarding po sa nakapending na mga kaso sa Supreme Court, Your Honor, Mr. Chair. Madam Attorney, yung question po ni Congressman Marcoleta, of course, we would be happy if you will submit to us what are the pending cases of Supreme Court. Pero ang tanong po niya, bukas po ba kayo na kahit na hindi pumasok sa Supreme Court ang desisyon, ay magkaroon ng review? Pag-aaralan po, Your Honors, at kami naman po ay bukas sa mga suggestion para po sa ikabubuti ng ating mga consumers. Salamat po, Kong Marcoleta. Salamat, Mr. Chair, kasi maraming gustong pumunta na doon sa rehimen ng ARCOA. Kung hindi ako nagkakamali, sa mahigit na 4,000 na nag-a-apply dyan, halos mahigit sa kalahati na yata ang nakarating na sa ganong rehimen. Kaya naging maganda naman para sa kanila. Tingnan na lang po natin, halimbawa itong Batasan Complex po. Itong mismong House of Representatives. Kung na-compute namin halimbawa, gumagamit pala kami ng 1,000 kilowatts per month. Pwede na kami. Tama po ba yun, Madam ERC? Opo, Your Honor. Pwede makakatipid kami ngayon ng halos ilang milyon, Mr. Vice Chair. Kung 1,000 kilowatts, kung makakatipid ka ng piso, di 1,000 pesos. Pero kung sa milyong kilowatt tayo, sa tingin ko malaki-laki yan. Kaya nga, malaking bagay rin po yun. Nakakatipid tayo ng pondo. Balik po tayo dun sa napakaraming nag-complain po sa inyo. Na-validate po ba ninyo kung tama po yung mga complaint? At kung na-validate po ninyo,
Sino po yung mga salarin? Sa ngayon po, Your Honors, doon po sa initial na aming pag-aaral ng mga consumer complaints, kami po ay nakapag-identify ng 12 distribution utility na maaari pong nagkaroon ng violation ng aming mga advisories. Mayroon na po kaming ilang na issue na show cause orders. Ang ilan naman po ay under deliberation po ng komisyon para maaprubahan ang pag-i-issue ng show cause orders para sa kanila. Ano po bang parusa sa kanila kapag napagtibay ninyo na nag-violate sila sa mga advisories ninyo? Mr. Chair, Your Honors, ang magkakaroon po tayo ng karampatang penalty kung sila po ay mapatunayan na nag-violate ng mga rules at regulations ng komisyon. Ano nga po yung mga karampatang penalties? Depende po sa nakomit na violation, maaari pong magsimula sa 100,000 pesos po at hanggang 50 million pesos po. So akala ko po ba na-verify nyo na po yung mga iba? Hindi ko naman sinasabing lahat ng 50,000 na mga complaints na-verify nyo na. Halimbawa po, sa mga bilang na-assess na ninyo, yun, talagang nagkulang sila. Ano po yung nature ng mga pagkukulang na yun? At para makita natin kung talagang seryoso kayo na parusahan sila, kasi pangkaraniwan na po kasi, kung yung halimbawa, yung parusa ay ganun lang naman, eh kung kumikita naman po siya ng 1 milyon isang oras, eh pagkatapos papatawan mo siya ng penalty ni 100,000, pagtatawanan lang po tayo. Tama po ba? Mr. Chair, Your Honors, doon po sa mga initial na na-evaluate namin, ang karaniwan pong hindi na ipatupad ng mga distribution utility ay yun pong una, yung amin pong iniutos na malinaw na ilagay sa bill na ito ay isang estimate lamang. Sumunod po, mayroon din pong mga distribution utilities na hindi po nila tinanggal mula sa singilin yung mga component ng rates na sinabi po namin na tanggalin pangsamantala katulad ng fit-all at saka ng universal charge for environmental charge po. At iyon pong hindi paglalagay o pag-i-indicate na sila po ay entitled sa installment at kung ano po yung amount ng unang magiging installment. Yun po ang mga karaniwang nakita namin doon sa mga nasuri na po namin na dumating na mga sample bills at mga complaints po ng consumers, Your Honor, Mr. Chair. Salamat po. Bakit hindi po nyo sinasabi na walang paglabag ang Meralco? Mr. Chair, Your Honors, ang Manila Electric Company po ay na-issuehan na po ng show cause order patungkol po Ibig po doon. nyo sabihin, pati sila kasama? Mayroon, Akala ko po kasi hindi sila kasama eh. Kaya ang tanong ko, bakit hindi po nyo sila sinabihan, ba't di nyo sabihin sa amin na wala silang paglabag? Ibig sabihin, kasama sila? Mr. Chair, Your Honor, sila po ay mayroon ng show cause order na na-issue. Kasama po sila doon sa 12 na initial na na-evaluate ng commission na maaaring mayroong violation. Your Honor, Mr. Chair. Salamat po. Kanina po nabanggit, sir, sa Meralco po, nabanggit ni Speaker Cayetano yung pong sa lifeline rate. Tama po ba yan? Ito po kasi ay nasa Section 5 ng inyong prangkisa. Ang sabi po rito sa Section 5, the grantee shall implement lifeline rate to marginalize end users as mandated under Republic Act number 9136. Paano nyo ini-implement po ngayon itong lifeline rate sa mga marginalized? Yung mga marginalized po, ito yung mga kababayan nating talagang nasa kalagayang mahirap at nagdarahop. Paano po ba natin nabibigyan ng justisya yung tinatawag nating lifeline rate? Opo, Mr. Chairman. Yung tinatawag po natin na lifeline rate po ay meron po silang subsidized rate po na binibigay tayo na mas mababa po dun sa mga sinisingil natin na ordinaryong residential customers po, Mr. Chairman. Magkano po yun, Ito sir? po yung mga customers po natin na kumukonsumo po ng 100 kilowatt hour and below po, Mr. Chairman.
Halimbawa po, yung isang mahirap na pamilya nag-consume po ng 100 kilowatts. Paano po papasok yung lifeline rate doon? Automatic po pag kinumpute po yung singilin po sa kanya, i-apply po yung mas mababa po na presyo per kilowatt hour po, Mr. Chair. Magkano po yun? Bigyan nyo nga po kami ng value. Magkano yung 100 kilowatts kumpara natin dun sa hindi siya marginalized? Per kilowatt hour. Magkano per kilowatt hour rate? Mr. Chairman, if the rate is, kung ang konsumo po ninyo ay nasa 0 to 20 kilowatt hour po, ito po ay 100% discount po. Kung ang konsumo nyo po ay nasa 21 to 50 kilowatt hour po, ang discount rate po ay 50%. So ibig sabihin po ay kalahati po ng singilin ang babayaran lang po ninyo. Kung ang konsumo nyo po ay nasa 51 to 70 kilowatt hour, 35% discount rate. At kung 71 to 100 kilowatt hour, meron pong 20% na discount rate po. Napakaliit po yata noon kasi para maging zero rate po yung kanyang babayaran, wala siyang babayaran. Sa tingin ko parang naglaga siya ng isang itlog lang eh. O kaya pinainit niya yung tubig na ipaliligo niya siguro. Para makita po natin ang importansya ng lifeline rate, dapat po siguro, kasi lifeline eh. Pag sinabi mong lifeline, talagang may kaugnayan sa kanyang ikabubuhay. Sana significant po yun eh. Pero kung kukunin po natin na ang kanyang konsumo ay 20 kilowatts, ano po yung ginawa niya para lang makakonsume siya ng 20 kilowatts? Di ba parang naglaga lang siya ng isang itlog? Nasaan po ngayon yung katuparan ng lifeline rate? Hindi po niya mararamdaman yun eh. Karaniwan po kasi kahit mahirap ang tao, para lang magkaroon siya ng kasiyahan sa buhay, makapagkonsumo siya siguro ng 100 kilowatts. Halimbawa po natin si Congressman Mike Defensor. 100 kilowatts, hindi siya qualified sa lifeline rate sapagkat hindi naman po siya marginalized. Ako po, marginalized, qualified ako doon. Pero kailangan namin parehong makonsume yung 100. Siguro, meron tayong konting panonood ng TV, may mga basic na appliance lang po. Pero para po ako huwag niyong singilin, kailangan huwag kong gamitin ang aking, siguro, nakukuha po niya yung ibig ko sabihin. Paano magiging realistic po yung lifeline rate kung lalagyan pa po ninyo ng calibration na kailangan 21 kilowatts ang magasta mo? Hindi po realistic ito eh, Mr. Meralco. Opo, Mr. Chair. Ito pong rate po na lifeline bracket po na binabanggit po natin, ito po ay naaayon po dun sa inaprubahan po ng Energy Regulatory Commission. No, ERC na naman. Ito na naman, puro ERC na lang. At the same time po, Mr. Chair, ang total po na nakikinabang po dito is nasa mga 70% po ng ating mga consumers po, Mr. Chair. Hindi po siya realistic kasi ito yung nakikita namin. Madam ERC, siguro isa na naman po sa dapat nating tingnan. Ang marginalized po kasi ay sila ang dapat nating tulungan. Kaya po nilagay sa batas yung lifeline rate. Pag sinabing lifeline, talaga pong importante. Nakasasagip po ng buhay. So doon po natin bigyan ng parang impetus yung sinasabi nating pantulong
o pang-ayuda sa kanila. Nasa prangkisa po kasi natin. Eh. Opo, Mr. Chairman. Naintindihan po natin yung Mr. Chairman. Okay. Dito naman po kasi sa Section 6, the grantee shall establish consumer desks that will handle consumer complaints. Nitong panahon po ng COVID, yan nga, bigla na lang nakita ng consumer. Bakit naman 11,000 naman ang babayaran ko? Hindi niya po makontest yun. Hindi siya makalabas. Wala namang sinasabi ang ERC o ang Meralco kung saan mo i-contest ito o i-dispute niya kaya o makikipag-usap sa inyo. Napakahirap po ng kalagayan niya. Kahit na sinabi natin hindi muna namin kayo sisingilin, pero para sa isang mahirap po palaging niyang naaalala yun. Baka hindi pa nga makatulog yun. Bakit naman nagkaganito ako? Yung po kasing pag-asikaso sa isang mahirap na tao, sa panahon na kailangan niya makipag-usap sa inyo, bakit ang ERC pa yung napakaraming nag-set up sila ng mga tauhan nila para alalayan ng mga kababayan natin. Meron po kasing malapit na Meralco doon sa may kung alam po niyo yung junction ng Masinag Market, yun po yung Sumulong at saka yung Marcos Highway. Meron po kayong isang Meralco sub branch yata yun. Makikita doon kung nandun nga yung mga consumer desks. Kulang po talaga yun. Sa mga tweed, ito po ay parte ng inyong pananagutan sapagkat nasa prangkisa ito ninyo. Kagaya ng aming ipinayo sa ABS-CBN, ito yung prangkisa mo Opo, Mr. Chair. Igalan mo Yung ito. pong sa business center po natin, nung panahon po ng ECQ, tama po kayo, napilitan po tayo na pansamantalang isara po yung mga business center. Pero magmula po nang binuksan po, nung nag-general GCQ na po tayo, agaran po namin binuksan po yung mga business center natin. At gaya po ng binanggit namin kanina po, Mr. Chair, may mga iba hong channels of platform kung saan po pwede po din maghain po ng reklamo po ang mga customer po natin. At ito naman po ay ina-actionan po natin kaagad pag natanggap na po natin, Mr. Chair. Tama po yun, Mr. Chair. Pero dito sa prangkisa natin, sa bawat pagkakataon, ano man yung magiging sitwasyon ng bansa, palaging dapat nakaalalay tayo sa ating mga consumers. Tama po, wala namang naghangad na magkakaroon tayo ng COVID. Pero nangyari po talaga yun Sa makatwid, kahit anong panahon, yung alalay po, kailangan nating maibigay ano man po yung kalagayan ng bansa natin, alang-alang sa pagtulong natin sa ating mga consumers na pananagutan naman ninyo. Dito po sa Section 16 ng inyong prangkisa, ang sabi po rito, the grantee shall comply with and be subject to the provisions of Commonwealth Act number 146. Ito po yung Public Service Act. Tama po ba? Opo, Mr. Chair. As amended, otherwise known as the Public Service Act, NRA 9136. So doon muna tayo sa Public Service Act. Ano po ba yung profit margin na sinasabi ng Public Service Act? Yan po ba yung RORB, Mr. Chairman? Ito po yung PSA, Commonwealth Act number 146, Public Service Act po ito Meron kasing sinasabi ron, ang isang public utility ay merong limitasyon kung ilan ang dapat niyang kitain. Nabasa niyo po ba yun? Ang recollection po namin dyan, Mr. Chair, to the best of our recollection, kung titingnan po natin yung Public Service Act,
Meron pong nabanggit doon tungkol sa RORB, rate of return base po, na naglalaro po between 12 to 15% po. Ang pagkakaalam ko, 12% lang. 12% po, Mr. Chair. Tama po. Kung halimbawa, tanungin namin kayo, kung pag-uusapan natin yung income ng Meralco sa 2 taon na nakalipas, halimbawa, ikumpara natin 2018 versus 2019. Ilang porsyento ba yung kinita ng Meralco 2019 as against 2018? Ballpark figure, maski na po estimate lang. I-check po namin, babalikan ko po kayo ngayon, Mr. Chair. Sige po, may konti pa naman akong tanong. Sana bago ako matapos, ma-estimate natin kung magkano naman ang profit margin ng Meralco. Yung po kasing ikabababa ng ating singil ng kuryente, may kaugnayan po kasing malaki kung magkano po natin binili sa ating mga sources. Tama po ba yun? Mga suppliers po, Opo. Opo. Kasi po kung siyempre mahal ang bili natin ng kuryente, walang iniwan po naman sa ibang mga mangangalakal din, di ba? Halimbawa po yung mga maggugulay sa Baguio o sa Quezon, mahal po yung kuha nila. Sa mga tweed, ipapasa rin po nila sa halagang karapat-dapat lang para kumita rin sila. Tama po ba yun? Yung generation po natin, pass-through po, Kong. Ano po? Yung kung ang tinatanong po natin ay yung supply po ng power generation po, ito po ay pass-through po sa mga consumer po natin. Yun nga po. Hindi po Siyempre, kumikita si Meralco Kung po ano dyan, po yung sir. nakuha nating mataas, siyempre pass on lang tayo. Tama po ba? Kung ano po yung kinuntrata po, nabili po natin sa WSM, Mr. Chairman. Tama po. Kung mababa po yung nakuha natin, siyempre mababa yung maibibigay natin. Ganun lang po yun eh. Apo. Kaya po kasi nagkakaroon ng malaking problema doon sapagkat yung ating mga power supply agreements kasi hindi ko nga po alam kung bakit pati yung sana po pumapasok na rin dito yung competition commission natin eh. Alam ko bagong gawa itong commission na ito. Pero sa tingin ko po para magkaroon lang ng competition talaga, isang competition talaga na realistic na kung saan ang bawat isa magpapaligsahan na kapag serbisyo na mas maganda, mas mahusay, katapus-tapusan po kasi noon ang magbe-benefit talaga yung mga mamamayan eh. Ang nangyayari kasi, halimbawa, sa ERC, pwede po bang matanong muna kayo, yung mga power supply agreements, matagal na po kasing pinagdidibatihan sa Kongreso ito eh. Sino po ba talaga ang merong karapatan na mag-determine nito? Ito po ba ay sumasailalim sa competitive bidding talaga para sa ganun matukoy natin kung sino yung pinakamababa? Di doon tayo kumuha. At palagay ko naman, ang Meralco, inconsequential naman sa kanya ito eh. Kung ito yung makukuha niya, mababa, ganun din naman niyang maibibigay sa consumer, hindi naman siya mawawalan ng kita doon sapagkat distribution lang siya. Kung ano yung produktong nakuha niya, ipamamahagi niya lang sa mga households yun eh. Palagay ko ang Meralco magiging masaya pa nga kung mababa eh. Sa marami kasing pagkakataon sila yung nasisisi eh. Kaya palagi nilang sinasabi, distributor lang po kami, hindi po kami. Ito po yung nabili namin, kaya po ganito eh, di ba? Ma'am, kayo po ba yung naatasan ng batas? Parang kayo ata eh. Na pagigihan natin, kung kinakailangang ilagay natin sa isang transparent na proseso, huwag na natin sabihin na
O kasi kilalang mga tao ito eh. Kasi mga talagang malalaki namang mga tao ang mga talagang may-ari nitong mga power generations na ito eh. Paano natin ba masisiguro at paano natin masasabi sa ating mga mamayan na okay, kahit malalaki ang mga yan, kailangan pumasok sila, magpasakop sila sa tuntunin ng ERC. Para sa ganun, ang talagang magkakamit ng biyaya dito, ang mabebenepisyuhan, mga mamamayan. Yun po kasi ang hinahanap eh, ng ating mga mamamayan, ma'am. So paano ba yung power supply agreement? Nagkaroon pa nga ng ano dyan eh. Parang umabot pa sa Korte Suprema na ang kinakailangan palang magbid eh, DOE. Tama po ba yun? Mr. Chair, Your Honors, ang pag-aaproba po at ang pagre-review ng Power Supply Agreement ayon po sa batas ay ibinigay po sa Energy Regulatory Commission. Tama rin po kayo, meron po tayong tinatawag na competitive selection process guidelines na may mga na-issue po noong 2015 at 2018 na ang atin pong mga PSAs ay dumadaan dyan sa proseso na yan bago po mai-apply for approval at review ng Energy Regulatory Commission. Tama rin po kayo, Mr. Chair, Your Honors, na nagkaroon po ito ng usapin na napunta sa Supreme Court na ang naging desisyon nga po ay pagdating po sa competitive selection process ay ang Department of Energy po ang mag-i-issue ng mga guidelines. Pero kasama ang Meralco doon sa pag-determine ng bidding. Tama po ba? Kaya nagkaroon pa ng konting problema eh. Meralco, pwede ba kayong mag-comment doon? Mr. Chair, clarify ko lang po yung tungkol dun sa CSP. Tama po, ang Meralco po ang nag-determine, ang participation lamang po ng Meralco doon ay sabihin kung ilang yung megawatt or yung demand na requirement na para kailangan namin para mapa-CSP. Pero ang nag-conduct po ng process ng CSP ay ang tinatawag nating Third Party Bids and Awards Committee na na-form naman po ayon sa guidelines ng Department of Energy. Yung composition po at saka yung proseso sa pag-form ng TP-BAC na tinatawag namin, pina-approve naman po namin yan sa Department of Energy. So sinunod po namin yung kanilang proseso. May dalawa pong customer representative sa TP-BAC ng Meralco. So kung pwede ko pong ipagpatuloy, yung naging resulta po niyan, nung ginawa po namin yung CSP na yan last December, para po sa kabuuang 1,700 megawatt requirement namin, bumaba po ang presyo ng kuryente, yung generation charge namin, by more than 1 peso per kilowatt hour from previous year's rate. So ang laki na po nung binaba, nung generation cost namin, from that time to this time, from previous year to after ma-implement namin itong mga bagong power supply agreement na dumaan din po sa proseso ng pag-aproba ng Energy Regulatory Commission. So after po nung CSP, papile po namin ito sa Energy Regulatory Commission, evaluate po nila through a public hearing, may mga customer representatives din po doon, at si ERC po ang may final say kung ano yung rate na i-implement namin. So yun po ang naging proseso namin sa pag-implement ng mga bagong PSAs ayon sa guidance at guidelines ng Department of Energy at saka Energy Regulatory Commission. Mr. Chair, ang hinihintay po kasi o yung hinahangad ng pangkaraniwang mamamayan ay yung maramdaman po niya yung epekto nung ginagawa nating lahat na ito. From generation, transmission, distribution, under the atmosphere of a regulatory regime na talagang nakikita natin yung patnubay ng ERC at pag pinagsama-sama natin ang efforts na yon, mararamdaman ng isang consumer. Maring bumaba po ng piso, pero hindi po niya mararamdaman eh. Dapat bumaba po siya in a way na mararamdaman po niya, magkakaroon po ng katarungan yung sinasabi sa Section 4 ng inyong prangkisa sapagkat may kukumpara na natin ngayon. O tingnan mo nga naman, 5 years ago,
tingnan mo ang binabayaran kong kuryente, napakataas. Pero ngayon, tingnan mo, 1/3 na lang. Pagka po ganun ang nangyari, magkakaroon ng katuparan ngayon ang sinasabi ng 9136, yung affordability, yung least cost manner. Hanggat hindi po nabibigyan ng diin yun at hindi nararamdaman ng pangkaraniwang consumer, hindi po natin nabibigyan ng hustisya itong prangkisa na ito na binigay ng Kongreso noong 2003. Mr. Chair, dadako na po ako sa panghuli na lang. Kaya ko po ini-stress yung prangkisa sapagkat dito po nakasalalay yung operation ninyo. Hindi kayo dapat lumayo rito at ang objective ng batas kinakailangan nating matuntun. Ito pong Section 9 kasi, Mr. Chair, nang sinasabi rito, binibigyan ng Meralco ng 25 years from effectivity. Yun nga yung June 3, 2003. So 25 years from June 3, 2003, ang effectivity ng prangkisa ninyo, unless, sabi po niya maliban na lang kung ito ay ma-revoke o ma-cancel ng Kongreso for any violation of the terms and or provision of this franchise. Kaya po, sinasabi namin, wala pong takutan dito. Kinakailangan maipaalala lang na meron din namang karapatan ng Kongreso na i-revoke o i-cancel yun. Sana huwag tayong mapunta doon. Ayoko po na mapunta tayo roon sapagkat pare-parehong hindi magiging maganda para sa ating mamamayan kasi may interrupt ang serbisyo. Pero gampanan po natin, alang-alang po doon sa pagtupad nating pare-pareho ng tungkulin at sagutin sa mga mamamayan, ito po ay negosyo. Pero sa mga progresibong negosyong nakikita namin, yung tinatawag po nilang corporate responsibility. Meralco as a corporate citizen has an obligation and it is accountable to the people while making business. Kinakailangan po ay gawin natin parehas at natutupod po natin ang ating business objectives. Sa ERC po, yung pinag-usapan natin kanina, pag-aralan po natin, yun pong systems laws. Ang Meralco naman, ang pinapag-usapan natin ay tuntunin natin yung sinasabi na kita na dapat lamang under the Public Service Act at ilang pang mga katibayan na dapat nating patunayan dito na ibigay natin yung pagsaserbisyo ng kuryente base sa hinihingi ng batas, Republic Act 9136, at base na rin po sa prangkisa na may katambal kayong pananagutan. Ito nga yung idulot natin ang kuryente sa paraang pinakamurang magagawa natin. Umanap po tayo ng comparison para sa ganun makita natin na oo nga pala medyo mataas. Pagka ganun po nangyari, ang taong bayan po ay mapagsisilbihan natin ng mahusay, walang pag-iimbot. Salamat po, Mr. Chair.